Hello guys, this is Charisse and welcome back to my channel. So today, update ko kayo sa ating Philippine National ID. Medyo marami na po ang nagtatanong, ang nagko-comment and interesado sa PhilSys. So if you want to know more, then please keep on watching. But please don't forget to subscribe to my channel, hit the notification bell for more videos like this. Nagpahayag ang Philippine Statistic Authority or PSA tungkol sa Step 2 registration ng Philippine Identification System or ng PhilSys na nagsimula ngayong January 2021. Gradual pa konti-konti or small-scale basis lang para pa din sa safety ng mga magpaparehistro and then yung mga PSA staff during pandemic. Ang Step 1 registration, yung po yung pagkuha ng mga demographics, basic information, pangalan, edad, location, and pag-schedule po ng appointment para sa Step 2. Ang Step 2 naman po ay ang pag-validate ng supporting documents o pagkuha ng fingerprints, pag-scan ng mata and facial image ng mga Pilipinong nagparehistro sa mga registration centers. Ang initial phase ng Step 2 registration will run po from January to April 2021. Ito yung para sa mga nagpa-register na umabot ng 10.5 million Filipinos na tapos na sila sa Step 1 registration ng 2020. Ito yung mga galing sa low-income household mula sa 32 provinces nationwide. On January 8 to 9, 218 registrants completed Step 2 sa San Pablo City, Laguna. Bumisita sila sa registration center ng Barangay San Marcos and nakakuha sila ng biometric information. Since pandemic pa rin po, limited lang po ang slots para sa pag-register. Magbubukas din po ang PhilSys Registration Center sa Bataan, Zambales, Batangas, Cavite, and Rizal in following weeks. The PSA aims to start Step 2 registration in more provinces by February 2021. Dahil syempre sa pandemic, nagiging mabagal po ang pag-roll out nila kasi pakonti-konti lang ang ma-accommodate nilang mga bilang ng magpaparegister. Na mas marami pang provinces ang magbubukas para sa Step 1 ngayong January 2021. Ang Step 2 registration naman po ay susundan ng final step ng registration or yung Step 3 which includes the issuance of PhilSys number or PSN at the PhilID. Ang PhilSys number is randomly generated and ito po ay magiging permanent identification number ng every Filipino or every registrant na maaari nilang gamitin sa iba-ibang transactions. PSA partnered with PhilPost for the delivery of the PSN and PhilID to successful registrants. So, i-deliver po ng PhilPost ang card nyo once tapos na kayong magpa-register. Para sa mga nakatapos na sa Step 1 mula sa 32 provinces, antabayanan nyo po ang announcements mula sa inyong munisipyo or barangay tungkol sa rollout ng ikalawang hakbang ng Philippine System Registration or yung Step 2. Maaari rin kayong tumawag sa PhilSys Hotline 1388 or mag-email sa info@philsys.gov.ph o kaya'y mag-message sa kanilang Facebook page. Paalala rin po na itago at ingatan ang inyong transaction slips at handa ang mga supporting documents na dadalhin sa registration center para sa Step 2. Para po sa listahan ng maaaring dalhin na dokumento, basahin po ang website ng PSA. In addition po, ipinaalam din ng Philippine Statistic Authority sa publiko yung lumalabas na larawan ng PhilSys registration kasama ang Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po nangangahulugan na bukas na daw po ang pag-register para sa publiko. Nilinaw din nila na ang ID na hawak ng presidente sa larawan ay hindi po sa kanya. Ang larawan ng presidente na naunang nilabas ng PCOO o GMA sa isang Facebook post ay kinunan sa isang event kung saan po sumailalim sa Step 2 registration ng PhilSys ang president. So, hindi pa ho open sa public ang pagpaparegister. Meron po silang mga locations lang at mga lugar kung saan po sila nagro-roll out ng Step 1 and Step 2. So, tungkol po dito, antabayanan natin ang mga schedules nila or magpunta po tayo sa ating LGUs and alamin kung kailan ang schedule sa ating lugar. For more information regarding Philippine National ID,
Please watch the slides po at the end of this video. But for now, meron lang pong ilang comments tayo na babasahin and hopefully matry po nating sagutin. Galing po kay Cynthia Arciga. What if di pa po ako nakaregister sa first step ng registration ng National ID? Ano po ang magandang gawin, ma'am? Di ba po, nasa second step na yung karamihan, madam? Hello, ma'am Cynthia. Inuna po kasi ang mga nasa low-income households, yun po yung 10.5 million na nakatapos na sa step 1. Sila na po yung para sa step 2 ngayon na iniro-roll out ng PSA. Ngayon pong January, mag-start na rin sila ulit para sa iba pang province para sa step 1. Intay-intay lang po siguro tayo para sa schedules. And pwede po tayo makibalita sa LGUs. Yun pong 32 provinces, pinagbasihan po nila yung cases ng COVID-19. Inuna nila yung may mababang case ng COVID-19. Galing po kay Fredelito Orlanda. Ma'am, thank you for your info about National ID. When naman dito sa NCR? Galing po kay Mr. Ni. Pwede po bang mag-apply online? And galing po kay Hera Bless, saan po pwedeng magpa-register? Mga sir at ma'am, wala pa rin silang update sa pagpaparegister ng online. So, hindi pa sila open for public and wala pang nilalabas na schedule ang PSA para sa mga susunod na lugar para makapagbukas uli sila ng step 1. So, pakicheck na lang din ng PSA sa munisipyo nyo if meron na silang schedule. Kasi directly po silang nakikipag-ugnayan sa mga LGUs. Galing naman po kay Miss Filipina Belen, dito sa amin sa Malolos, wala pang pumuntang tauhan ng LGU para maglista sa PhilSys, matatapos na ang January. Hello Ma'am Belen, wala pa po akong balita ng schedule sa Bulacan. Ang nilabas lang po nila is Laguna, Bataan, Zambales, Batangas, Cavite, and Rizal. Ngayong susunod na mga linggo. So, sana February, March, may schedule na rin po dyan. Galing naman po kay Rizaldi Perez, paano po kapag umuupa tapos nagkaroon ng sariling bahay, pwede po bang magpalit ng address? Maganda po ang tanong nyo, sir. Marami po kasi sa ating mga Pinoy na nangungupahan lang. Siguro mas maganda po magtanong mismo tayo sa PSA sa hotline nilang 1388 or mag-email sa info@philsys.gov.ph. For sure, marami po sa atin ang gustong malaman kung paano mapalitan ang mga information sa ID since permanent po ang ating ID. So there you have it, guys. I hope nabigyan ko kayo ng update tungkol sa Philippine National ID. Thank you so much for watching. Please like and comment if you have any inquiries or ideas or questions. And kindly subscribe to my channel. God bless, keep safe, and I'll see you on my next vlog. Bye!